head on over onto our drafting phase. Game number 2. Rakarva mentioned na you shouldn't count RSG Philippines out, di ba? There's still the possibility na mag-game 3 if they get this game number 2. But Aurora Light, right Still now, or waters Aurora run deep. MLBB is on fire talaga, anti-Yanara eh. Pero ngayon, we're going to go here onto our drafting phase, anti-Yanara. And siguro more on prediction tayo. Try natin i-analyze yung mga possible na makita or maban. At simulan natin sa Moscow. Oo, naban agad yung Moscow. A Roger, I think, is also feasible na maban or lumabas dito sa ating draft. And the Juicin na continuously, almost always binaban. Kasi nga I'm naman, the priestess yung of displacement primal lightning, mechanic the ng hunter of hero all na the yun ay evil talagang something gods. that all of the teams need to be cautious and wary of. But now, an Edith ban, kasi nga naman, despite Light using it in game number 1, nakita natin na madali siyang napipigilan kasi binabato lang siya ng ejector ng Oo. Joed. Tsaka iba, no, kahit nakapikit siya at napansin din yan, diba? Or hindi naman natin nabanggit on live na dinidiscuss din talaga natin yung edit ni Light, Sir, diba? Parang what's your sasabihin command? talaga siya. So titignan natin na mataas yung mastery na meron dyan si Light. Pero Roger. Fanny and Ling will be eliminated. Roger is actually a great na first prio pick dito for RSG Philippines sa flex. And of course, kung sakali man, may pagkakataon naman dito ang Aurora MLBB to still go for Jushin din. the Zaz na nga lang din. Eh, yung Yeah. Jushin nga pala. Yeah. Open. Napagsama na yun. Zaz Zaz Jushin. and Jushin. And also Harith. So, ang daming options for almost, for the first pick. Kaya nga, to me, nagme-make sense na magandang napupunta ka rin sa red side. Kasi kahit makakuha yung kalaban mo ng isang pick, okay lang. Kasi meron ka namang dalawang trade agad na equally in the meta hero na also magaling. Yeah. And right now, for RSG Philippines, it's going to be the Hayabusa. So, Aurora Craving the MLBB, nectar of I'm trying to bloodshed. see if possible pa ngayon the situation na mag-Zaz, Jushin. di ba? And Yeah. even the Jushin. Kasi may Hayabusa Yeah. na nakayang lumikod agad. Yes. Especially with the shadows. Pero ngayon for RSG Philippines at Yanara, is makikita natin na parang if ever kunin yon, may possibility na sila agad ay kumuha ng hero din naman agad dito for Light. Oo. Just so they have that extra snappy setup sa hinahanap din sana natin from RSG Philippines. Yeah, and since Thursday has been banned, no, interesting makita kung ano nga ba yung magiging kaganapan. But then since we've mentioned no, na madaling abutin ng isang Hayabusa ang backlines, definitely a Juicin is out of the picture. So they instead na decide to go with this Zazk na kahit maabot man siya ng isang Hayabusa, kapag sinamon niya yung Dominator's Descent, masisave siya in a way. So magiging madali for Yue most specifically na magtapang, especially if level 4 na siya kasi alam niya, hindi siya easily burstable ng Parang isang Hayabusa. kanina, di ba, we get the idea with the Benedetta. More on the dashes nga lang yung Yes. Pondo. And we've seen Irad try to go for the iframe, Harith. kumbaga. Or sabihin natin yung immunity niya kapag ka nagda-dash through siya, especially with the Electro Final Blow, yung Yep. split second na yon. Kaso nga lang, the timing is there. And with ease kasi, na-execute ng Aurora MLBB, yung nagiging lineup nila, lalo na't sabi mo nga kanina, yung Zaz kasi Nolan. may capability siya na iligtas and that extra survivability is everything. It's a chef's kiss Yes. for mid lane ngayon. And ngayon for RSG Philippines naman, Harith and Johed naman ang mapapasakamay sa am kanila. So, more it's than going to a be a weapon. gold Harith na i-assume natin. And a Johed, just so they have that specific isolation plane na pwede nilang makuha. Na kanina, naging effective for the side of Aurora Yeah. because it was Renegade that was using it. So how Light will be able na parang, in a way, i-shift yung paggamit ng Johed so that it fits the gameplay of RSG Philippines. Yun yung kailangan nating makita as we head on to game number 2. Pero alam mo, nakakatuwa talaga makita yung mga audience kasi parang napipilitan kang mag-A kahit may inisip ka, Ayan. Diba? And I love na may mga fur babies din na ano ngayon, pina-flex, diba? Hindi lang friends. And Is shoutout to kay trick Igan. the reaper. And shoutout sa mga nagpapakita ng Energetic. mga fur babies nila, diba? And ayan, ang GG RSG Risley banner. And the Raiders, of course, here, na sumusuporta
At sabi ko nga sa'yo, you don't count RSG Philippines out kasi Yes. kahapon, kung naaalala nyo, 2 match lang naman na nag-game 3. Oo, Diba? magkasunod pa. Magkasunod pa na match. So Dexter, ngayon sa it's last our match natin showtime. for week 1, day number 3, is maaasahan kaya natin yan, mapoprolong ba yung laban. Lights up for Aurora. Ayun ulit yung mga wristbands nila. Yeah, oo. May tamang tawag doon, di ba? Oh. Sorry guys. Oo. Not- Yan yung mga binabalik sa concert pagkatapos, di ba? Pero dito, Aurora pinamimigay ang, hindi ko mabasa kuya, whitelist, Ayan. domestic esports. Salamat po. Shout out po sa inyo. And of course, nandyan, balita ko nandyan din yung mga families, relatives din ng iba sa mga players natin na playing right now. Pero eto muna tayo, medyo more Roger. on the pag-respect din sa Grockbuster Yes. ni Rene J, yung naging atake din dito ni Coach Melissa Panda kayo. for RG Philippines. And I love the medyo nagda-dive ka na onto Melissa din. Oo. And actually, yung mga inaasa natin, yung mga carry nga, Yeah, inaantay ko eh. Diba? Pwede din, maganda din siguro yung open pa din naman yung Roger, but then I think no, for inside of RSC Philippines, ina-expect nila yung Roger kasi hindi nila binan, Oo. hindi din nila pinik. Parang So, sinasadyan lang bitawan na Yeah. kunin nyo kasi may ready kaming Yep, atake dyan. Oops, pero medyo I love na nagpa-participate din. Of course, dito yung mga Roger. mga players natin. And just like what Coach Panda, the rest of RG Philippines has predicted, Roger for Aurora, MLBB. tapos Louis Aurora for POS 4, XP, siguro, pwede pa din, ano pa ba? Yung No. pwedeng pangontra, no? Kasi meron na silang pang-catch. There is La Hmm. for Nats. Pwede, oo. Ah. Therese lang, kasi meron naman siyang Julian and pwede Ah, Roger. Natakiyan na sila! Yun nga. Okay, kasi nga nasa kanila din yung pwedeng umabot sa Jushin. Yes. So now, they have the capability to choose it for Aqua. Yes. And now, no, yung Jushin, so far parang in the tournament, at least in week number 1, mataas yung win rate ng Yeah. Jushin. Parang blame, wala pa nga yatang pagkakaroon Go ng back to your pagkatalo. crib. Dahil nga yan kay Super Oo. Friends, di ba? Yung Crimson Flare, and wow, pinagsama ko na. Yung Lantern Flare siya kay Crimson Beacon rather, is nakikita natin na sobrang, nakita natin na gumana for Fnatic Onyx Philippines. Pero right now, for the playstyle naman ng RSG Philippines, kanina medyo nag-struggle si Aqua sa laning niya. Ngayon, mayroon siyang meron siyang kapangyarihan na tanggalhin sa path niya or ilapit sa kanila Yes. yung possible targets. Oo, and definitely, no, since we have been seeing Jushin all around, usually yung kinukuha talaga ng isang Jushin ay Purify. Kasi yung ultimate ng isang Jushin ay meron ng parang in a way flicker combination. So hindi na masyadong threat yung pagkakawala ng dash. Tapos ang magiging focus na lang niya ay yung Balibag Lantern, yung Crimson Ayan. Flare nga na kaganapan. And also, no, I would just like to point it out na nung unang nilabas ang isang Jushin, ang kaganapan, Anong kapag ganap? nawalan siya ng mana, hindi na siya makakapagbalibag lantern. Mhm. But then, since the recent adjustment, kapag nag-ultimate siya, nagkakaroon na siya ng ability na i-cast yung kanyang balibag lantern endlessly. So, yun yung isa sa mga adjustments na pwede nating makita right now na kaya bang panindigan and in a way, i-capitalize yung displacement mechanic na yun. Considering na yung kalaban nila, sobrang heavy in crowd control. Oo, kaya naman lamang ang may alam, 'di ba? Yan Yes. yung mga patch updates na kailangan natin tinututukan specifically for the Jushin nga. Ang ganda na nabanggit ba yan, Auntie Yanara, na pwede kasing lang ipang-punish yan. Yes. Kapag ka na-activate nga yung Crimson Beacon, 'di ba? Sobra ka na daw, Domeng! Sobra ka na, Domeng. Ayan, pinapasabi lang po ni ate. Oo, hindi kami nagsabi Hindi ng po Domeng. ako yun. Hindi po ako yun. Pero eto, syempre, yung isa pa sa inasa natin, aside from the Jushin kasi, Auntie, is how will they play with the Joe Head, of course. Kasi may balibag lantern ka na nga, may balibag ejector ka pa. Yeah, so ang ganda ng magiging combination if ever magpapatong yung balibag lantern kasi tapos isasama mo pa yung ejector. So sobrang layo ng displacement from them. Pero ang cute naman ng dog! Ang cute naman, 'di ba? Ano yan, may pa-Aiden si Sir Oo. Don. And ngayon, guys, 2 beses kang madidribble, kumbaga. 2 beses kang maipapasa
with the Ejector and the Crimson Flare, yung balibag nga, alone, di ba? So just imagine what kind of damage or what kind of lockdown yung mapupunta sa'yo kapag ikaw yung natutukan ng spotlight. Yes. And alam mo, isa pa sa mga, I would say, parang frustrating when going up against a Jushin, especially kapag nabalibag ka na niya, parang there's no turning back. Ganong level, unless Lalo ngayon. Oo, unless maubusan ng mana, tapos hindi na talaga kayang ibalibag. Kasi usually, no, I would say, na meron talagang ganong ability. V-Wise ba yan? Hindi ko nakita tuloy. Ayan yung pinaflex nila yung mga To wallpapers Mobile nila. Pero ito Legends. muna ang ating reflex. Let's head on over onto our game number 2. RSG Philippines versus Aurora MLBB. Now, as we head on to game number 2, ano nga ba yung klase ng adjustment na ipapakita sa atin ng RSG Philippines? They have opened and used this Hayabusa. Now, we all know, Irad is very proficient in using this. But then, ito na nga yung sinasabi natin yung Crimson, yung Lantern Flare rather, ng isang Jushin. Ito yung Ito na. nakakainis talaga. Ito na, sasampulan na nga. Tapos ibabalibag pa ng ejector, tapos mapipilitan na lang mag-flicker out. Diba? Kaya nga, Nilalapit na ang kay Light. hirap talaga ng mga ganong kaganapan. Si Renny J ay mabubuhay pa rin naman. Kaya naman, yun yung kailangan nilang i-watch out for, especially later on. At gusto ko dito yung idea din kasi na pwede niyang iusog nga pala yung Nightmaric Spawn. Diba? Na Yes. nakikita nyo, kaya niyang ilipat yung trajectory. Oo. Diba? And aside from that, ito nga yung sinasabi po natin na yung combination kasi talaga ng Jushin and the Jawhead is quite scary. Kasi in paper, grabe na eh. What more na ngayon na we-witness natin, diba? Bilis din na na-eliminate yung mga tinuturing natin pang vision din ni Yue here on to the middle lane. And aside from that, Antianara, syempre, tutok din tayo sa naging draft and lineup dito ng Aurora MLBB. Is it still snappy? Yeah, definitely because they have the implosion play. Tapos kapag nagkaroon na ng implosion play, magiging madali for Edward to cast his final slash. So kapag gano'n ang naging kaganapan, magiging parang perfect yung combination and layering ng kanika ng mga skills. Pero ito na yung sinasabi natin, the displacement capability, Irada makakakuha ng first blood. Going to be a first block for RSG Philippines. That's quite scary. Yung sabi mo nga kapag ka naiangat ka na, parang medyo tatanggapin mo. Oo. Especially dear to the earlier parts of the game. One-on-one, parang hindi naman super powerful ng mga base damages. Pero pag Yes. pinagsama-sama kasi, that makes a huge difference. Tapos may penalty zone pa, makukonekta yata kay Demon Kai, kaya siya ang babagsak. Hindi pa rin naman Sa nagkakaroon ng pagbagsak mula sa side ng RSG Philippines. Pero yun na nga, naging sagot ang Aurora Gaming. Kasi isa na rin nawawala ang kupunan ng RSG, dalawa para sa dalawa. And ang naging bonus lang nun ay may nakuhang pagong ng RSG. But for Aurora MLBB, the way to counter that out is magsabay-sabay kayo para hindi niya alam kung sino siya atin yung iaangat. And of course, the addition of what Edward can do na nga lang din kasi just so they could counter set up doon sa ginagawa sa kanila ng RSG Philippines. Hindi lang naman ng RSG ang may pang double dribble, kumbaga, sa mga kalaban. Ng Aurora naman, meron silang implosion and final slash, as you've mentioned, Yes. na combination na kailangan din i-watch out for dito ng RSG Philippines. Pero kung titingnan din po kasi natin ngayon, sa top lane naman tayo tututok. It's a battle of Kusei and Domeng, a Harit and a Roger. Diba? You have the mobility. Check na check yan. And of course, you have the survivability and the damage. Pero kasi magpa-play ng vital role later on is how will Light enable Kusei to unleash the potential. Hindi na lang dito for Aurora MLBB na inaasahan natin sa Renegade mag-unleash ng potential. Pero RSG Philippines needs to do that as well. Oo, kaya nga, ang ganda din ang ginagawa din naman na every time nagkakasa ng Nightmaric Spawn, binibigyan agad both ni Aqua and ni Light. Kasi may extra 15 gold din yata yan, tas may extra XP din for the roam. So definitely, good thing yon. Pero kasi looking into the bigger picture, ito na yung nag-taking turn up. Implosion play, kakasa na lang din naman. Pero nandun si Irad, at nandun din ang mga ibang miyembro ng side ng RSG Philippines. Kaya despite that implosion play, sabi nila hindi muna natin itutuloy kasi makamatugin tayo kapag pinilit natin. They're trying to set up the stage. Kaso it's still not ready yet. Pero ito yung magiging ready in a few seconds. It's going to be a turtle. Second turtle for this round, Antianara. Pero kung titignan naman natin dito, maaga punctual ang ating mga players. And there's going to be Nats trying to set up stage here. Pero
Ang ganda Ayun ni Halhook. Tapos natamaan pa doon si Edward. Susubukan niya mabuhay pero si Red ang makakakuha ng pagong. Isa-isa nang bumabagsak ang kupunan ng RC Philippines. Tapos yung Ugi Shadow Kill kinasa na rin naman. Tapos sabi nila wag na muna natin talagang ipilit. Okay na yon. Kasi nakuha na natin yung turtle. Nakakuha pa tayo ng isang kill. Gusto ko yung may bonus silang mga recall dito for Light and Rene J. 4 members of RSG Philippines nakaabang. At grabe yung, hindi siya difference, grabe yung pros na idadagdag talaga dito ni Aqua with fluidity yung ginagawa niya doon with the Crimson Flare na nga, or rather, the Lantern Flare. Ayan, pinagkasama ko na naman. Kasi nakikita natin yung halos hindi makagalaw masyado si Edward. Di ba, napupunta siya sa spot eh. And when you're put onto a spot, minsan medyo nakaka-pressure yun. And this kind of situation, yung pressure na yun is hindi ka makaset up. Hindi natin mahanap yung kanina na snappy na sunod-sunod na combination for Aurora MLBB. Oo, kailangan gawin ni Rene J yung ginawa niya dito sa may Riverside nung kanina. Hindi man nila na-pick off si Light, but that's a very good way. Eksakto. Na hulatin ba yung kalaban na parang, ganun. Pag ganun na lang. Kasi hindi nila i-expect na mayroong setup mechanic, but also at the same time, magkakaroon sila ng ability to regroup. Kasi nga naman, yung sinasabi nating patong-patong ng skills both from Edward and Rene J is something that they need to capitalize on. But meanwhile, for RSG Philippines, itong ganitong movement yung kailangan nilang ipagpatuloy. Kasi apat lagi laban sa apat habang yung mga jungler nandun sa isang lane na hindi dinagalawan. Tsaka very safe sila sa mga attacks eh. Kasi the way that Aqua and Light checks every bush na madaanan nila dito, Andy, makes a lot of difference na ngalan din. Kasi yung sinasabi mo, kailangan ng bug, di ba, na pasabog, pang-surprise nila Rene J, hindi nila nagagawa. Kasi kita mo naman yung early na pag-vision out dito ng RSG Philippines. And with that naman, ang magiging answer ng Aurora MLBB is to try and put pressure onto other lanes. And ngayon, na ready na ulit ang isa pang pagong. As early as they can, nakaposisyon na sila agad dito. Oo, nakaposisyon na sila. Tapos wala na din namang final slash coming from Edward. Alam to ng kupunan ng RSG Philippines. Kaya Aqua. habang apat sila laban sa 5, si Aqua, nandun yung balibag lantern effect niya, and Irad will be able to secure the last turtle of the match. Eh, nakikita na natin right now, no, na unti-unti nang rumaragasa yung kupunan ng RSG. Yeah, and with the Jushin pick na nakikita po ninyo, that was Aqua eh. Medyo nakalalay syempre si Nats. Pero alam din ng Aurora MLBB, kahit sabihin mo parang medyo juicy na target to hindi rin nila i-go kasi nga pwede silang ilapit lang ni Aqua, baiting himself out. Right now, that's going to be Rene J. Tapos susubukan yata siyang iba to doon ni Light, pero buhay pa din si Rene J. Doming papasok yata pa loob, pero Edward! Kaya naman si Light ang babagsak. Edward lang din naman ang kasama nila. Pero nandun yung Crimson Beacon, tapos tuloy-tuloy pa sila. Kumakalmot na si Doming, si Demon kahit nandun na rin. Kaya lang ang sasabihin nila, okay na yon kasi nakakuha na tayo ng isa, unti-unti nang bumabalik ang group natin. Oh, kalma muna tayo. Pero here is Edward. Parang gusto pa ng isa. Kasi yata ang kanyang magiging biktima nila pag na yung dance floor, yung penalty zone ni Nats ko connecta sa tatlo, pero mapapa-flicker out lang din siya kasi hindi na sila Irad? kompleto. Yung Irad nandun lang din naman nag-ugi shadow kill, pero the rest of the members of Aurora MLBB will stay alive kasi shinare nila yung shadow. Ngayon, nagkakaroon ng mga counter punch ang Aurora MLBB. 8 minutes into the game, makikita natin lamang sa third takedown ang RSG Philippines as of now. But looking at the gold per hero or per role, mapapansin natin Kusei and si Doming hindi naman sobrang nagkakalayo in terms of farming up. Kasi kung mapapansin din naman natin, although nagkaroon na nga ng basagan ng Torre sa kanilang mga lane, is of course makikita rin naman natin na si Doming unti-unti lang yan, pero binibigay din sa kanyang iba sa mga wave na pwede niyang i-clear. Pero ito yung bibigay ni Light. Tapos kumonekta pa yung penalty zone, pero nandun din yung implosion coming from Rene J. At sakit na bawas damage output coming from RSG Philippines. Kaya naman double kill coming from Kusei. Hindi pa tapos Yue! si Yue yata ang susunod na magiging biktima. Mapapabagsak niya si Nats, pero sabi ni Kusei, it's okay because that's a triple kill. Hindi pa sila tapos. Yung Lycan bounce at makakapagpabagsak. Kaya naman nawawala na sila. 4 para sa 3 in favor of Aurora MLBB. Grabe! Nakabasag pa sila ng Toro doon sa may bandang baba or bandang gitna rather, at ngayon bababa sila papunta dito sa Lord Pit.
They have the chance, pero si Light ngayon, itatry niya yung best niya ito deleting sa pero hindi na aabot yung gusto niya maging play. Pero let's look at the Infinix instant replay na kung saan buong akala natin parang RSG, they've got it. Ang dami ng mga Jushin plays dito ni Aqua. But the minute na mapatay man si Yue, pero nandoon na nakasurvive pa rin yung ilan sa mga spawn pag-atake niya, naka-double kill na eliminate si Kusei. And Doming, Yung Lycan Pounce. grabe yung mga bounce back niya doon. Sinundan yung quad shadow. Sabi- Di ba nag-shadow si Oo. Irad pabalik? Sabi ni Doming, okay lang yan. Susundan ka namin. Si Halberd has been bought by a Doming. Na-sniff out eh. That's to counter out the Harit as well as Nats's Nats, Tenisla. yeah. But also, mayroong bagong mechanic yung si Halberd na punish. Meaning kapag mas malaki yung health na meron yung kalaban, mas masakit din yung bawas na Bawas nagmumula from the si Halberd. Yeah, and definitely for Doming, sabi niya, sino ba dito yung mga makukunan kanina? Sino ba dito yung mga kumukulit? And that is why itemization is really important na nakikita rin na natin na it's very situational na nga lang din. Ngayon, may isa na naman, Kusei! Grabe, napabagsak nila si Kusei kasi napapurify out siya doon coming up from that final slash. Wala nang pagsabog mula sa mid lane turret. Pero sabi ng Aurora, yung iba na lang muna ang aatakihin natin. Kasi yung lead na meron, yung RSG Philippines kanina, binalik na ng Aurora sa kanilang banda. All outer and inner turrets ay mapapabagsak na dito ng Aurora MLBB. The lights are up. Pero ngayon, yung inaasahan nating ilaw na manggagaling kay Light to give them the formation that they need, medyo nai-interrupt na, Auntie. Yung kaninang dalawang dribble or dalawang pagpasapasahan nila ni Aqua na ginagawa, medyo nakukontrol ng Aurora MLBB. Diba? Of course, with the help of Rene J, kung siya yung mapapalapit, much better, hindi niya na kailangan mag-flicker in just to Oo. do the explosion play. Ito na nga. At ito na si Nats, tumalon. Nandito na rin si Rene J. Nag-conceal play sila. Walang tatamaan yung penalty zone. Kaya naman sabi ng Aurora, alam nila na wala ng penalty zone coming from that Terizla. So far, Aurora ang nagdidikta ng tempo at momentum ng laban. No. And kung papansin niyo sa bawat talon din kasi ni Nats, nakaabang na si Yue. Sige, doon ko yung summon, yung spawn ko. And aside from that, kung mapapansin niyo rin yung nagiging movement ni Demon Kite, up until the very end, parang sige, bawasan niyo muna. Diba? Halos same naman sila ng tinatry i-attempt din naman dito ni Irad. But the difference is, mas malawak kasi yung nagiging pagpasa-pasa ni Irad when it comes to balancing it out sa formation niya because of the shadows. Pero still, ngayon, maaasahan pa rin natin yung pag-clear nila in each and every spawn na nakikita nga nila. Diba? Kahit naglalatag ng mga hive clones yan si Yue, as much as they can or as much as they can allow na parang medyo wala naman nakaabang dito, ginagawa nila, kiniklear na nga lang din nila. But speaking of clearing out the wave, syempre, halos ganun yung gagawin muna doon nila Doming on to the top whilst nag-respawn na ngayon ang isa pang Nord for this round. Grabe yung ginagawa ni Yue, no? Laging may nightmaric spawn sa mga brushes para walang nakukuhang brushes ang kupunan ng RSG Philippines. And that's a huge thing. Because in a game such as MLBB, yung posisyon ng mga kalaban mo is super essential. It's everything. Kailangan mong malaman kung nasan sila nakapwesto. That way, you won't be caught off guard. Maganda din ang pagkakasetup ng Aurora MLBB sa kanilang top lane. Kaya kailangang may mag-defend from the side of RSG. Because if not, mukhang mapupush ang kanilang inhibitor turret doon sa top. Nakikita natin yung beauty of Azaz onto a lineup. Sabihin na natin tinatanggal time and time again yung kanyang mga spawn. Pero for him, mag-wait lang naman siya ng mga ilang seconds and then there's another one. Pero ngayon, conceal for Rene J. Flicker! Mahuhuli nila doon si Nats Entertainment. Hindi na yata siya makakapag-provide ng entertainment kasi siya ang unang babagsak. Light! Sinubukan doon ni Light na mag-unstoppable force pero yung unstoppable force niya ang siyang matutuldukan. Ang ganda na pagkakapwesto coming from Irad pero namataan yata siya ng Aurora. Nakita! Nakita ka nila doon. May Kaya naman si salubong! Yue ang sasalubong sa kanya. Yung Ugi Shadow Play Doming! kanyang gawin pero yung Doming na Lycan's Bounce ay sinubukang habulin. Si Irad kaya naman siya pa din ang mawawala. Tatlo para sa wala may kasama pang Lord. Grabe! Kahit saan pumunta doon si Irad, may nakabantay. Lalo na't may Doming sniffing him out. And right now, for Aurora MLBB, each
each and every corner ay medyo na-checkmate na yata nila dito ang RSG Philippines. Kaya naman, let's take a closer look on their Infinix instant replay na kung saan ang ganda ng pagpasok doon with the flicker implosion play ni Rene J. And as much as Light was trying to divert the attention of the members of Aurora MLBB, hindi niya nakinaya, di ba? And now that Aurora MLBB has a level 2 Lord onto their hands, parang medyo malaking damage na naman yata ang pwede nilang ma-deal dito sa base ng RSG Philippines. And this is what we have been talking about kanina pa. Kailangan nilang ma-catch off guard ang kanika nilang mga kalaban. And speaking of catch off guard, si Demon kahit sinusubukan niyang bakbakan itong si Irat, kaya naman magiging low na ito. Yung Lord nandito pa rin laban sa lima. Isang matinding pagdepensa ang gagawin ng mga Raiders habang nandito pa ang Lord. 8.2k gold Edward! nila, pero may nawalis doon si Edward. Yung penalty zone, kumunit na sa liba. Kaya naman isa-isa na lang sinusubukan pabagsakay naman kung muna ng Aurora MLBB, pero hindi yata enough yung damage output kasi naman the lights are too blinding as Aurora MLBB sweeps RSG Philippines. Lights up and game's up! Aurora MLBB sweeps off RSG Philippines! What a game. And what a play talaga! Here for Benajay and with the rest of the members. Grabe, Ate Nara, kahit ako mapapainom ako ng tubig. Ako din. Pag ganon, yung pinagdaanan kong game. Here for game of number 2. At ngayon, syempre, Auntie, makikita natin na grabe yung paghahanda, grabe yung sanib puwersa, and of course, there's still the camaraderie, the sportsmanship for our players. All smiles with the fist bump pa rin at the end of the match. And that's just week 1 of MPL Philippines Season 14. Oh, the old teammates, as they meet again. There can only be one match winner lang din kasi talaga, Ate. What a game. And really, what a response also coming from RSG Philippines. Ang ganda ng pinakita nila. It's just that it was Aurora Gaming that prevailed in this game. But let's give it up for RSG Philippines! GG RSG! But still, pinakitaan nila tayo ng napakalupit at napakagandang matchup laban sa Aurora MLBB. And speaking of which, this is going to be our match winner. We have Aurora MLBB! And to know more, syempre tawagin na natin ang ating host, Miss Mara Aquino. Gago ka din. Congratulations to Aurora MLBB! Edward, 5 minutes pa lang kumakat ka na sa Torre ah. Sabi ni nga nila, nung nakita nila yung line-up ng Aurora MLBB before the season started, na kayo nga daw yung super team. Masasabi mo ba talaga, seeing how your team has been performing this weekend, na kayo ang bagong super team? Para sa akin po, hindi kami super team eh. Kasi, kumbaga, nung pumasok kami sa Aurora, bagong org, kumbaga parang, mga bagong player lang kami ganun. Walang achievement, yun yung mindset namin eh. Walang achievement, walang ano, kahit ano. So, para sa amin, mga rookie lang kaming 5. But individually, combined together, you guys have a lot of achievements. Ito naman kay Domeng. Domeng! Wow! Grabe, ang dami mong fans! Domeng, yung Lycan pounce mo, naging Lycan to the moon ang likot mo. Talagang you were so hard to catch, especially because it's so effective with the way Rene J, with the way the rest of the team was performing. Now, ang dami mong heroes na pinakita ngayong season. Nandoon yung Bruno, Claude, Mosca, Roger. Maliban sa versatility, ano yung masasabi mo na lamang mo sa mga gold laners so far? Sa tingin ko lang po parang nakapag-isip ako na maayos dahil sa kampi ko. Kasi parang binuboost nila yung moral ko na kaya ko makipagsabayan sa gold lane. Ganun. Domeng, you were so good.
Si Rani J naman, alam mo Rani J, pag nasa iyo yung mic talagang, yung mga tao talagang natutuwa eh. Okay, Rani J, hitman or heelman? Ano ba ang Rani J na ipapakilala mo ngayong season 14? Tawag dito. Hindi ko maisip eh. Pero siguro yung Renny J ngayon, more on focus talaga kami sa sa goal namin, which is yung manalo tsaka yung M6. Di namin iniisip kung sino yung mga kalaban namin. Kumbaga, kahit sino kalaban namin, kung ano yung preparation na pinapakita namin sa lahat ng teams, yun lang yung gagawin namin. So, yan, focus siguro kami. Focus! Focus lang at ating MVP of the game. Let's take a look at the screen. MVP is... Sigaw na! Yue! Yue, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga fans nyo? Dahil coming into the season, you guys are getting a lot of support every single game. Palaging sold out. Salamat sa suporta na binibigay nyo sa amin at sa pagsuporta nyo sa amin sa bawat laro. At saka sa laging panonood sa amin yun. At alam nyo, meron kaming reward sa lahat ng mga nanonood dahil we're picking one lucky winner in the crowd to win 3,000 diamonds. Congratulations to our lucky winner. Come on up. Hello, come here. Dito ka, tabi ka kay Domeng. What's your name? Gino po. Gino, sino yung favorite player mo dito? Hindi po naglaro si Benting. Si Bentings! Bentings, punta ka naman dito, Bentings! Tabi kayo. Okay. Bakit si Bentings? Nakalaban ko na po siya sa Torna. Techno po. Nakalaban ka daw niya sa tour na naalala mo siya? Hindi ko masyado malala. Okay. Dito sa... Yung... Naalala ko. Naalala mo? Okay, bigyan mo siya ng 20 tips. Ano ba role mo? Anong role? Tank. Yung mga, ang dami kasi pag may mga, hindi pala madami. Pag may mga nagtatanong sa akin na kung ano yung tips ko sa tank, hindi ko na tinuturo yung parang sa in-game. Sabi ko, gamitin niya lagi puso. Kasi pag laging isip, mag-overthink ka kung i-go-go mo ba or hindi. Yung instinct kasi ng tank, depende yan sa experience. So pag marami ka ng bagay na na-experience, mas ma-apply mo na yung mga, di mo isipin, go-go ko na ba to? Hindi, based sa experience ko, go-go ko na to eh. Go daw. Go, go. Oh, okay. Anong gusto mo sabihin naman kay Bentings? Sana maka-M6 na sila. That's a nice wish. All right. Congratulations. Thank you so much. Bigyan ng diamonds. And now, once again, congratulations to Aurora MLBB. You may now take your bow. And take your walk of victory. Aurora MLBB always dominating their opponent with a great performance this weekend. And we're gonna break that down for you, so we're gonna go back to our panel. Pasok. No more introductions needed para sa Aurora dahil pinakita na nila kung ano talaga ang kanilang kakaya. Wow! Kaya dahil they have they have won all their series for week number 1 and what a performance, of course, from the whole squad, especially coming in from the game MVP. Sabay-sabay tayo sumigaw! MVP of the game, back-to-back Zask games. At akala ko nga mas mahirapan dito si Yue up against the Jushin. Now, alam naman natin na the Jushin is the response to the Zask kasi yung isa sa mga main points dyan is that malalagay na naman sa ibang lugar yung hipon nung Zask na yun. Pero, naghintay lang yung Aurora, hinanap nila yung right timing nila. Kasi dahil doon sa mga early pressure na ginagawa ni Aqua. By the way, nung third turtle, si Aqua naging one-man zone na yan. Yung lantern lang, yung ilaw lang nung Jushin ginagamit niya para mag-zone out sa buong Aurora. So, Aurora respected the Zask at saka yung jaw head combo. But, one of the best things about the lineup of Aurora is that they have the Roger, they have the Arlott,
And most importantly, yung Zask na eventually, yung RSG mararamdaman nila pag sabihin natin, hindi nila nakuha yung pick-off kagad na hinahanap nila. Yung play na ginawa nila, hindi nila nahuli yung Julian, hindi nila nahuli yung Roger, and of course the Zask. Tapos magtataka naman sila, ay, ginawa na natin lahat, but parang meron pa sila. The longer extended team fights of the abilities of Aurora that allow them to play that way is what they had over RSG Philippines. Since they had that with them, once they were able to make the most out of the error of RSGPH in the 9th minute of the game, they forced the team fight in the middle of the map. Aurora just said, let's go for it. Because Domeng was able to get away. Great itemization, by the way, picking up the Winter Crown there in the end. And yes, Roger Main, sa mga Roger Main dyan, nakita ko, ang dami pa nagkokoroso. Sahit kanyan, that is the way to go. Get the Windtalker, get the Endless Battle, build that Sea Halberd. Not first item, but eventually in the latter portions of your build, great itemization and gameplay by Domeng, who showed us that bilang Roger, pwede ka na ding maging Roger Airlines pag natimingan mo na maayos yung Lycan Pounds doon sa shadow out ng Hayabusa. Throwback na naman ulit ang nagawa ng Roger at saka Hayabusa. Huling nakita ko noon, yung theme of this day is parang throwback to Season 8. Kasi yung huling nakita ko na yung Roger na tumalon doon sa Hayabusa tapos lumipad yung Roger was MPL Philippines Season 8. Now, we also have to mention the early game of RSG Philippines because hindi mapupunta yung panalo sa Aurora if we don't tell the story of what happened in the RSG Philippines in the early game. Again, yung Jushin at saka Jawhead combo na we have to go back to what Benting says earlier, yung bent tips na binigay niya, as a roamer, dapat i-trust mo lang yung instincts mo. Trust your instincts because if you think, use your mind too much, you will overthink. Now, for Aurora, it wasn't that RSG Philippines made them overthink. It's just with the Jushin and Jawhead in front of you, kailangan mo talaga mag-isip, pasok na ba talaga dito? Is this the right timing? Meron na ba akong items? Di, wait lang, wala pa ako sa items. Sige, chill lang muna tayo. Hanapin natin yung perfect timing. And eventually, they found the perfect timing. The many nicknames of the Hitman, Healman, dahil sinabi ni Ren J sa huling interview na chill lang sila and looks like Aurora, they're respecting their opponents, just focusing on the strat. May bagong nickname na ako kay Ren J. Ano yan? Ano? Walang anuman. Ano ang reaction mo sa game? Walang anuman, chill lang. Not to disrespect the opponents, but because right now, the games look relatively easy for Aurora with what they're doing. Na-high five ako dito ni Midnight. Salamat, Midnight. Midnight approved. Midnight approved. Thank you. And now, again, one of the main stories of the game, just wait for the right timing. RSG Philippines, kinuha nila yung timing nila with the early to the mid game. Aurora eventually found the timing with a turnaround in the middle with great timing by US sa paglapag at sa paggamit ng Dominator's Descent. And, wait lang, parang something's right up. At yun, napakaganda nun, Boss Renmar. No? tama. Nagbabalik tayo dito ngayon sa Infinix Game Tambayan. Naimbitahan tayo dito, guys. Gusto ko lang sabihin, Bentings, so... Bagay! Kyrie! I'm just gonna pull back the curtain. Bentings, ang lupit mo talaga. Kasi hindi ka ma-brief. Sinabi